High School. Nung first day, last na ang Santa Rita High School sa Cristi. Pagdating sa sayaw, last pa rin po ang Santa Rita High School. Kahapon, last pa rin po. Sabi ko, pati ba naman sa presentation, last pa rin tayo. Joke lang yun, mga. Joke lang yan. Magandang hapon po sa ating lahat. Yan, alam ko, tuwang-tuwa na kayo dahil nakita nyo sa program, ako na yung last. Okay? So, sa amin po sa senior high school, yan sir, first slide. So, natutuwa ako kasi for the first time, kami po ngayon ay nag-aaral palang gumapang. Yan, sa pangunguna po ng ating division focal person, si Ma'am Cora. Yan, siya po talagang nagpursige na mabuksan ng senior high school ng Santa Rita. So, natututo pa lang kami, nag-aaral pa rin kami gumapang. And I'm hoping na maabot namin yung naabot ng inyong kabalan. Sobrang bilibong sa inyong kabalan. Sir, mag-benchmark talaga kami sa inyo. Sure, mag-benchmark kami sa inyo. Kasi natuwa ako na kami din yung last. Lahat po nung nakita namin na school kanina 9%, nagmimiting kami doon sa likod. Inaalam na namin kung alin i-adapt namin na best practice. At marami kami nakuha sa inyong kabalan din, sir. As well as with the Kapinak and the other schools. Pero sir, i-share nyo yung e-class record modify yan. Kailangan din namin yun pag okay na. Okay, si sir, next slide. Okay, simulan ko lang po ng 2015 kung saan nagsimula yung unang grade 10 natin na papasok ng senior high. For the first time, nakakita ako ng mga mag-aaral namin na umiiyak. Bakit walang senior high school sa Santa Rita? Kami ang may pinakamalaking populasyon. Kami ang may pinakamalaking populasyon in terms of voting. Tatlo ang elementary namin sa Santa Rita. Bakit kami hindi nabiyayaan ng senior high school? Sa mga hindi nakakalam, simple lang naman ang sagot. Kasi nga yung lupa, may issue. Okay, nakademanda po ang Santa Rita High School. At hindi ito maunawaan ng mga bata. At nalungkot kami, may mga estudyante kami hindi nagtuloy ng senior high school. Because of culture shock, hindi na alam kung anong gagawin nila sa Mabayuan. Hindi na alam kung anong gagawin nila sa Tapina, private school, kasi first time yun eh. So emotional and psychological, hindi nila alam yung process. Kaya nalungkot kami, may mga huminto at hindi nag-aaral. At patuloy kami nag-advocate na sana mabigyan kami ng senior high school. Next slide, sir. And finally, itong school year ng 2023-2024, as I mentioned, sa pangunguna po ng ating focal person ng Division of Magcora, sa initiative din po ni Dr. San Agustin, ang aming focal person, kasama po ang aming principal, si Ma'am Ninita Avelanes, na-approve po kami na magkaroon ng senior high school. Dalawa po ang na-approve sa amin. Yung aming youths, and then we have the TVL, EIN. Pero nakakalungkot, kasi nung na-approve kami, yung grade 10 namin naka-enroll na sa ibang school. Kaya, hindi naman alam paano kami kukuha ng estudyante. Hindi na sila makabalik sa amin. So, finally, nakabuo po kami at may mga bumalik. Yung ibang school ay kulungban pumayag na i-withdraw muna yung dinaw ng mga bata sa miscellaneous para na makapagsimula kami sa senior high school namin. So, unahin po muna ang aming TVL, EIN. Sige sir, next slide po. Okay, ang aming pong advisor, si Ma'am Joyce, dyan po siya. So, part ng best practice namin qualified yung aming teachers and advisor namin sa EIN. Bachelor's of Science in Information Technology, and si Robert din po siya ng EIM at may 18 units siya. So best practice po namin, yung unang pasok namin, unang sapak namin, tuwang-tuwa po kami kasi qualified yung aming teachers. Next slide, sir. At 15 yung unang estudyante namin. Kaya nung lumalaban kami, wala kami mapagpilian, 15 lang eh. Diba? Pagdating namin doon sa quiz space, isip kami ng isip, labing lima lang. Sige na lang po natin dito. Yung lima ka magpapumasok. Wala kami choice. Pero siyempre, ang purpose na namin sa participate and to gain experiences. Okay? So, labing lima po. So, ginawa namin, as part ng best practice namin, tinuturo po ni Ma'am Joyce sa mga estudyante namin na ma-incorporate yung paggawa ng ilaw, yung kuryente na ilalagay nila sa mga indigenous material. So yung ginagawa po nila, lampshade, para lang ma-excite yung mga bata, para lang madagdagan yung exposure nila, at the same time, meron sila makita output. Okay, so isa po yung sa initiative ni Ma'am Joyce. Next slide po. Okay, pagdating sa kamustahan, kasi ganito, ang ginagawa
ginagawa namin sa senior high school, pag may problema yung bata at hindi pumapasok, hindi po namin ginakausap ng seryoso yung magulang. Para lang kami nagpapwentuhan, ito po yung ginawa namin. Kasama po namin yung guidance, si Sir Solokawa, kasama po namin yung teacher namin, si Sir William Solokawa, and then other teachers, ay yung nakatayo po babae na apunin po yung parent. Kinakausap namin, bakit? Hindi na po namin kilala yung anak na sobrang tagal na hindi pumasok. Pero pinag-uusapan namin yung option. Bakit? Ito po siya maganda sa intervention na ginawa namin. Pinag-aralan namin yung Ma'am Joyce. Ano bang galing ng bata na to? Sabi ni Sir Solokawa, Sir, tamad magbasa. Sir, walang iPhone sa ganito ganyan. Pero sir, nakakabasa. Yes, sir. Pero tamad sa klase ko. Sabi niya, tinanong din namin yung teacher, tamad. Tinanong mo si Ma'am Joyce, Ma'am, saan magaling? Sir, sa akin, sa EIN, wala pang absent yung bata. So, yun i-develop natin sa kanya. So, yun po yung naging outcome ng pag-uusap namin dito. At nakuha naman kami in-approve ng principal namin yung intervention na yun. Kasi naniniwala tayo, and maybe most of you may experience sa kayo mga tao na hindi college graduate pero galing sa skills. Tama? Part lang individual differences. So yun ang tinignan namin. Kaya sobrang nagpapasalamat kami. In-approve naman namin na klase na lang sa ibang subjects 30 minutes. Kasi yung attention span niya hindi fully developed. Pero sa EIN, hindi siya ma-absent, wala siyang late, at lagi siyang may output. Kaya, yun ang dinidevelop namin ngayon sa bata. Next slide, sir. Okay? And then, bahagi ng independent learning, sobrang galing po ni Ma'am Joyce. Magbibigay lang siya instruction. Tapos yung mga bata, palalabasin niya. At sasabihin niya, pagbalik ko sa classroom, ito dapat ang dala yung output. Gamit yung diagram na ginawa nyo. Kaya kung mapapansin nyo, may mga PVC, ipapasok nila yung kuryente sa loob, gagawa sila ng output. Pagbalik nila kay Ma'am Joyce, buo na yung pinapagawa ni Ma'am Joyce. So from diagram, magiging actual siya. Okay? Next slide. Ito po yung nakakatuwa. Under development pa lang po ito, ha? Ito po ay cellphone holder or stand. Ang gusto mangyari ni Ma'am Joyce, ang challenge sa mga bata, malagyan ito ng charger. Incorporating indigenous materials. Isa po rin sa best practice namin. Kasi may mga estudyante kami, halos lahat nakatira po sa mga bundok. May mga kawayan sila. Kaya madali po sa amin ito mga ganitong klaseng materials. And we are hoping na isa sa pinakamagandang output na gagawin ni Ma'am Joyce in our EIN. Next slide po. And then naroon kami collaborative learning, yung aking pong youths, o pumahawang ng youths, and TVN, pinagsasama po namin sila sa isang activity at mamimili sila ng isang bahay na pupuntahan nila at tutulungan nila. For example, isa sa magandang ginawa ng TVN ni Ma'am Joyce, nag-assist po ang youths, merong bahay doon sa amin sa bandang dulo, sa Hulo. Wala silang pambayad para makonect yung simple na lining lang naman ng kuryente. Yung mga estudyante po ni Ma'am Joyce, voluntarily, nagkabit ng kuryente. Ito po yung bahay ngayon na in-install nila. Yan. Thank you very much sa po initiative ng aming mga estudyante ni Ma'am Joyce. Next slide po. And then we have the collaboration or collaborating. Yung aming DLE, kasama po yung TBL namin kasi nagluloko po yung kanilang makina na kuryente. So nandiyan po kaming TBL para mag-assist. Kasi itong mga grade 10 na to, hindi sila sanay pagdating sa mga wirings. So nagawa ko, ito po, within 30 minutes na Ma'am Joyce, no? Nakagawa sila ng bagong extension cord at napagana nila yung makina. Okay, so thank you very much. Next slide po. Okay, so ito lang po yung estudyante namin sa TBL. Wala talaga kayong mapagpipilihan. Okay, so yan po ang aming TBL. Thank you very much. Next slide po. Sige po, sir. Punta na tayo sa yung sa kapag pangalawang program na nabuksan sa amin. Sige po. Yan po, pinalag naman na ako din po ay qualified sa UNS. BSc Knowledge po ang aking baccalaureate, ito po guidance counseling, education psychologist po ako sa PhD. At last year, nakapasa po ako sa board exam ng IGC. Okay? Kaya po sabi ng ating division, IGC, sa mga siya, sir, pang-lima ka na IGC sa division natin. So mas lalo akong naging qualified sa UNS natin because of this and BS natin. Okay? Next slide. Labing naman lang alam din ang estudyante ko. Okay, wala din talaga choice. Okay? Sige, so next slide.
Inihanda ko po yung room at nagpa-up po kami ng 150 Mbps na po sa classroom na yan. Bakit? Papakita ko sa inyo mamaya yung innovation namin. Kaya ang natuwa ko, nung umupo si Sarah, yung ating secretary, pinapatanggal niya lahat ng nakadikit. Sakto! Kasi yun po yung classroom ko, walang nakadikit. Kaya hindi po ako naman problema. Pasalamat po sa secretary natin. Nakita na po naman ko yung room ko. Next slide. Ito po yung reason. Sa Santa Rita High School, classroom ko lang po ang unang gumamit ng CBA using the cellphone ng estudyante ko. Ang ginagamit namin, earpod. So doon sila nag-exam sa cellphone. Kasi nanginisip ko dati, paano ko kayo mamamotivate ang mga estudyante ko na magamit yung cellphone sa pag-aaral? Ito po yung una nangyari. So kung mapapansin nyo, exam po yan. Cellphone po ang gamit nila. At automatic, pumapasok na po sa email ko lahat ng result niyan. Hindi na po ako nahihirapan gumawa ng NPS kasi automatic po lumalabas na yung sa earpod. Okay? Mataas lang ang bandwidth, kaya po nagpapit kami with the approval po ng aming classroom PDA ng 150 Mbps para kaya-kaya. Okay? So sa classroom po namin. Next slide po. Okay? Ito po yung mga parent namin nung in-explain ko sa kanila bakit kailangan magpapit ng internet, anong benefits dito sa mga anak nila, magkano ang sharing, monthly. So yan po yung in-explain ko sa kanila. Next slide. Pag kami po nag-debate sa iyo, hindi lang debate ang ginagawa namin. Part po ng innovation namin, yung tinatawag ko na panel. So ibig sabihin, yung nakatayo, meron silang stand sa issue, i-challenge ng tatlong panel. Ganun po yung debate namin. Hindi typical na debate na nakatayo sila, merong nakaharang dito, hindi po. Okay? Ganito po yung style ng debate namin sa iyo. Next slide. Ito po yung ginagamit ko, baka po magustuhan nyo rin. Ito po yung best practice ko. Yung option number 1 ko, gumagamit ako ng brief strategy. Yung first option ko, discussion game first day. Second day ko, review reflect. Third and fourth day ko, practice. Ganun lang kasimple. Second option ko, next slide. Ito po. Ito ginagamit ko dati sa AP. Sa AP time kasi, yung isang module 2 weeks. Kaya ginagamit ko sa AP before. First week ko, discussion. Second week ko, review, which is group activity. Reflect, individual. And then practice, performance task. Okay? Hanggang ngayon, dinala ko po yan sa units sa senior high school namin, which is very effective naman po. Next slide. Pag kami nagpa-roleplay, hindi lang sa roleplay, yung buong classroom ang pinapagamit ko sa estudyante ko. Ganun po ka-exaggerated ang magpa-roleplay. Hindi mo nililimit yung galaw at kilos ng estudyante. Yung exposure nila, experience nila, talagang na-i-deliver nila ng tama. Next slide. Collaboration with the local government. For the first time, sa history ng division office, ako lang po ang na-approve ng division through collaboration ng disaster management natin sa city na mag-conduct ng water safety sa mga bata in line with their safety. Yan po yung meeting namin that time. Next slide. And with the approval ni Mayor, libre po kami sa YMCA. At in-sponsor na ng Barangay Santa Rita yung pagkain nilang lahat. Okay? So, nagpapasalamat po ako sa DMO kasi bakit ko po ito naisip? Kung nabalitaan nyo, noong 2022, estudyante po namin yung nalunod sa Santa Rita River. Okay? And with that, ginamit ko po initiative yun para sa mga senior high school ko o di ibang teachers, pinasama nila sa akin yung mga estudyante nila para po sa safety ng mga bata at hindi na maulit yun. Ang Santa Rita High School po, konting ambul lang binabaha po kami. Kami lang po ang school sa buong Olonga po na pag tumaas na yung tubig, automatic nagpapalabas kami ng estudyante. Kasi pag tumaas pa siya, hindi na po makakalabas ang mga estudyante namin. Kami lang din po ang school na isa lang ang gate namin. Yun ang entry namin, yun ang exit namin. Kasi yung likuran namin, mga squatter po yun. Hindi sa public road. Kaya hindi namin pwedeng padaanin yung mga bata. At kami din po yung school na nakakaawa. Alam niyo kung bakit? Pag sinabi nyo Santa Rita High School, pumunta kami sa Santa Rita High School. Lahat sila dumidiretso sa Santa Rita Elementary. Hindi nila alam kung nasaan sa Santa Rita High School. Nandun po kami sa may dulo.
sa may Tulio Street. Dadaanan niyo po yung Island Gas, 3J Hardware. Dire-diretso po kami. Malalaman niyo sa Tarita High School na kayo kasi napakan niya ng ilog. Ganun po kadikit sa ilog yung aming school. Okay, sa Tarita High School po yun. Next slide. Collaboration po kay Ma'am Luigi, kay Vice Joe. Bakit? Sa Poldo, sa mga teachers po ng youth, yung ating Philippine Politics and Governance, meron tayong topic doon na usap pinag-aaralan natin yung structure ng government. Naipag-coordinate ako kay Congressman Conghon. Sayang, papunta po sana kami ng Malacanang, diretso kami sa office ni Conghon. But because of the serious and parang strict schedule ata, tinawagan ako ng sekretary niya, hindi mo na mangyayari ngayon. Next week yung nila bibigay sa amin. Kasi hindi daw kaya isingit sa schedule ni Congressman. Pero in-approve kami. Sasagutin yung sasakyan hanggang pagpunta namin ng Malacanang hanggang sa office sa Congress. Pero dahil hindi nangyari yun, nag-localize muna ako. Pinausap ko si Kagawad ko, pwede pumunta yung mga